Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, December 29, 2024, Sunday. Alamin natin ang mga lugar na apektado ng iba't ibang weather system na dahilan kaya ang mga ito ay makakaranas ng mga pag-ulan at ang low pressure area na posibleng mabuo sa may timog kanluran ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong weather system pa din ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. Ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon habang ang Intertropical Convergence Zone ITCZ ay nagdudulot ng pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala ang Northeast Monsoon o amihan ay mararamdaman sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. At ito ang magiging lagay ng panahon natin ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng shear line. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha o landslide, kaya't mahalaga ang pagiging alerto lalo na sa mga mabababang lugar o gilid ng bundok. Sa Visayas, natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Bicol Region, Zamboanga del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa ITCZ. Mag-ingat din sa posibleng pagbaha o landslide sa mga apektadong lugar. Samantala, ang mga rehiyon ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng amihan. Bagamat malamig ang simoy ng hangin, may posibilidad ng pagbaha o landslide sa moderate hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng inaasahan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto ngunit makabubuting manatiling alerto. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang malalakas na thunderstorm ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o landslide kaya't mag-ingat sa mga ganitong sitwasyon. Narito naman ang latest weather advisory na inilabas ng Pag-asa na magdadala ng pag-ulan sa ilang mga lugar sa bansa dulot ng shear line at ITCZ. Ngayong araw, makakaranas ng heavy to intense rain ang Cagayan at Isabela. Samantala, moderate to heavy naman sa Apayao, Kalinga, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Palawan, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Bukas, December 30, makakaranas ng moderate to heavy na pag-ulan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Palawan. At sa Martes, December 31, moderate to heavy din ang mararanasan sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Update din tayo sa tropical cyclone threat potential. Walang pagbabago dito sa week 1 at week 2. Inaasahan pa din na may mabubuong low pressure area sa southwestern portion ng ating Philippine Area of Responsibility pero mababa ang tsansa nito na ma-develop na isang bagyo. At gamit ang ating ibang weather forecast tool, dito sa portion na ito mabubuo ang low pressure area. So kahit ma-develop man yan na isang bagyo, hindi siya tatama sa kalupaan dahil ang magiging galaw nito ay pakanluran at tuluyang lalayo sa ating bansa. Ganun pa man, patuloy tayong umantabay dito sa channel sa mga posibleng pagbabago dito para lagi din kayong updated sa mga pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.